Hi guys! Siya po si Aisel. Siya po si Mark and this is A Mark the podcast. Episode? Ano na ba? No, tama, di mo alam. 9. Episode 9 na po tayo. Oo, kasi March na. Yes. So akala actually namin na aabot pa tayo ng isang episode for love month, pero hindi. Hindi pala. Sunday is March 1. As usual, mali na naman kami sa bilang sa dates. We're the worst with dates, by the way. So, okay. Maganda po yung topic natin ngayon actually kasi ang pag-uusapan po natin ngayon is sa palagay ko isang realidad sa pamilyang Yes, Pilipino, maraming di ba? Pilipino ang nakakaranas nito. Mhm. At parang lahat dumaan dito. Lahat na kilala ko. Oo. At least more of my generation, halos lahat dumaan sa ganyan. Ewan ko lang ngayon kung marami pang ganyan. But it's a typical situation pagdating sa pamilyang Pilipino, di ba? Yeah. And kaya namin napili ito because of one of our commenters na laging nanonood sa atin. Diba, Suggestion niya yung topic. hinihingan po namin kayo ng mga suggestions, sa mga topics. At ito ang isa sa mga nakita namin. Galing kay Charis Torres, 3625. Please, next topic is about living with in-laws. What's your take and would love to hear your discussions on this topic. Hopefully soon. So, ngayon na natin yan pag-uusapan. Charis. Yes. Kaya namin napili yan kasi we realized na it's something na parang normal lang sa atin. Pero Tayo napagdaanan natin. Mhm. Baka si Charis din pinagdaanan niya yun o currently nandiyan siya sa sitwasyon na yan. At meron pong mga pros and cons, of course, pero just saying na normal po siyang nangyayari sa pamilyang Pilipino, kadalasan po pinagdadaanan yung ganito na nakikitira sa in-laws, whether parents ng lalaki or parents ng babae. But marami pong instances na nangyayari po ito, lalong-lalo na doon sa mga bagong mag-asawa na Bagong nagsisimula pa mag-asawa, lang. yes. Mm. Oo, kasi hindi naman lahat meron na kaagad bahay sa simula. Mhm. Yung nakakabukod na kaagad sila. Kaya exciting 'tong topic na 'to dahil for the first time, magkakaroon tayo ng special guest. Akalaan nyo na super special po yung guest natin. Yes! Super special po yan. Actually, mamaya malalaman nyo na kung sino yan. So let's just set the tone for ang ating conversation. Yung etong sinasabi natin na reality check, kumbaga. Bakit kasama ang in-laws sa sitwasyon na ito? So marami pong dahilan na pwedeng pag-usapan. One of them of course is financial reasons. Yes. Bakit financial reasons? Siyempre, pag nagsisimula kayo at yung iba hindi pa naman talaga capable of getting their own house, siyempre, eto maganda dyan lagi nagpe-presenta yung in-laws. Dito muna kayo habang nag-iipon kayo pampagawa ng bahay. Yes. Diba? Meron din, kapag ang anak na nag-asawa ay kailangan pang tumulong o sumuporta sa magulang. Yes. So, isa yun sa mga rason, helping parents. O kaya naman, kung ang magulang ay wala ng ibang mag-aalaga. Ayan, lalo na kung medyo may edad na. Iba naman, nabanggit mo na rin dyan, syempre, yung tumutulong ka sa pamilya mo. Yes. Tumutulong ka sa magulang mo as a way of giving back dahil syempre, pag pinalaki ka ng magulang mo, if you have the capability na tumulong at pasarapin naman yung buhay nila in return, gagawin mo rin yun. Lalo na sa kultura nating mga Pilipino. Kasi hindi sa atin masyadong uso yung mga home for the aged, meron mga ganon. Pero kadalasan talaga, we grow up with our old parents, right? Talagang kasama natin sila hanggang sa pagtanda talaga nila. Tayo ang nag-aalaga. So merong merong side ng lalaki, merong side ng babae. Ako, bilang naranasan ko din yan, as you mentioned kanina, yung point of view ng lalaki is, bilang lalaki, okay lang ba na titira muna kayo sa bahay ng magulang nyo? Is it acceptable na habang nagsisimula kayo, dun muna kayo? O dapat gumawa ka ng paraan para bumukod kayo agad, di ba? Nagiging usapan yan sa kasal pa lang o bago kayo ikasal, 'di ba? Saan tayo titira? Oo. So, ang mga magulang, kung anumang side, dito muna kayo, aayain muna kayo.
Kasi gusto rin nila maalagaan yung mga apo. Tingin ko. Actually, alam mo ang laking difference, 'di ba may mga nababasa tayo na Oo. 'pag daw ang mga bata lumaki na kasama ang lolo't lola, ibang development. Mhm. Parang mas mataas yung EQ nung bata, mas may confidence sila humarap sa mundo 'pag lumaki sa lolo't lola. Kung di niyo lang po alam, ito pong si Hazel ay laki sa lola, Oo, laki 'di ako ba? sa lola, Oo, oo. Tas hanggang 3 years old yata nasa lola ako. mm, Kaya gano'n na lang ang aking, pagkalapit ng loob sa aking lola. Love you, lola ko. mm. Kaya Kaya ngayon po, minabuti namin na magkaroon ng special guest. mhm, Dahil eto, kukuwento po muna namin ng konting-konti bago natin siya ipakilala, okey? Kami po nung nagsimula kami bilang mag-asawa, hindi naman po kami agad nagkaroon ng sariling bahay, okey? hmm. Siyempre pinaghandaan po muna namin 'yun. So, a year and a half after we got married, dun Oh, po kami almost 2 years. almost 2 years, dun po kami nakatira sa bahay ng parents ko sa Quezon City, okey? Hindi, 2 years mahigit pala yun, tama ba? Teka, anong year ba tayo? 2019 nung kinasal tayo. 2.5 Mga years. 2 years Oo, ganun, oo. more than 2 years din kami tumira dun, and nung nagkaroon na kami ng panganay, dun din yung nakamulatan niyang mundo. Kasama Mm, po ng lolo't lola, kasama ng parents mga tita, niya, oo. oo. So dun po kami unang nakatira. And mamaya po pag-uusapan naman namin yung side ni Hazel na dun din po naranasan nila na lumaki sa isang malaking compound na Mm. magkakasama ang mga lola, ang mga magpipinsan. And we'll talk about the pros and cons of that situation. Kasama po yung ating special guest. Ito na, ipapakilala na natin. Ay napakaganda po ng ating special guest, oo. Bukod sa maganda po siya, idol ko po siya sa Mhm, maraming maraming bagay. Oo, kapagka meron akong katanungan sa buhay, siya po ang aking, tatanungin mhm. at masarap pong kakuwentuhan ito kaya siya po talaga ang napili naming guest. Ang unang babaeng minahal ko, Yes! 'yan. Ang pinakamaganda sa lahat bago po Yes! siya. Siyempre po, introducing my beautiful mother, Crisanta Zambrano. Hi, Ma. Ah, Yan po, sino sino po bang hello. kamukha kung titingnan niyo? Mag-comment nga kayo, kamukha ko ba yung nanay ko? Tingnan niyo nga. Hindi, Ay, tinanggi. hindi So, Ma, talaga. first of all, salamat. Thank you for guesting. Ikaw, Ma, ikaw ang unang-unang guest namin dito sa podcast. Wala kaming ibang unang naging Ay, guest. dapat lang. Nag-uumpisa Oo, na. alam niyo Oh, po, thank you for inviting me si naman. Mark Thank nagmana yan kay Lola Bing. Mm. Oo, masarap kausap si Mark. Si Lola Bing mas masarap kausap yan sa buhay. Na Teka, 'pag walang camera sinasabi niya yung kapatid ko si Kiko masarap kausap, hindi ako. hindi kasi kami ni Lola Bing magka-bonding kami niyan. Mm. Nung kami po ay nakikitira sa bahay ni ni mama, ng parents niya. So, magka-bonding kami ni mama, 'di ba? Lalo 'pag kumakain at hindi sila sumabay sa pagkain. So, lagi po kaming on time ni mama kumain. Kasi yung aming tiyan, 'di ba me mama, 12 merong noon. alarm clock ang May tiyan. alarm clock, 7 PM kailangan kumakain tayo. Hmm. Oh, anong una mong tanong Oo, kay Ma, mama? kasi siyempre, kuwento muna natin bahagya kahit hindi na masyadong mahaba, but let's tell them about kung paano nagsimula yung family natin. Sisimulan ko na, Ma, tapos dagdagan mo na Okay. lang. Kami po ay nung kabataan namin, hindi rin po kami agad-agad nagkaroon ng sarili naming bahay. For a number of years tumira po kami sa bahay ng grandparents ko, yung parents po ng father ko sa Malabon. And, of course dun na ako nagkaroon ng isip, yung mga kapatid ko dun na rin nagkaisip. Hmm. It's a beautiful house, actually ita-tag namin kayo ulit dun sa video nung nagpaalam na kami dun sa bahay when we sold it to someone else, pero that's another story. But anyway, dun po sa Malabon, dun po kami nagkaroon ng first sense of being a family. But Mm. kasama po diyan yung nakikitira kami sa bahay ng grandparents namin. Nandun po ang lolo't lola ko, nandun po si Fuji na tumatahol. Hi, Fuj, yan po yung dog ng Agree sister daw ko. siya, agree. Agree daw siya, okey. Nakikitira ka din, Fuj, wag kang makulit. Hmm. So anyway, nandun po kami unang nagkaroon ng idea on how it is to become a family living with our grandparents, kasama po yung Do'n kayo tita ko. nagkaisip. And yung compound po na yun nakapaligid din yung mga kamag-anak ng mga ng tatay ko, and
It's one big happy community. But of course, ang unang tanong ko sa'yo, when you got married kay Papa, siyempre dun muna kayo tumira agad-agad, with lolo and lola. Gaano kahirap yung naging adjustment mo dun? Kasi siyempre, galing kang Bulacan, tapos nag-asawa kayo and tumira ka sa Malabon with our grandparents. How hard was it for you to adjust to that setup? So hindi pa, wala pang kasalang namanik sila lolo't lola. The usual typical ano. Tapos nung nandun na, sabi bigla ni lolo, "Mare puwede" kasi wala na si lolo mo no'n, si inang na lang. "Puwede po bang sa amin na lang sila?" Gano'n sa conversation. Kasi si Tito Willie was in the Navy. 4 silang magkakapatid, 'di ba? Si Tito Willie was in the Navy, si Kuya Edwin was in Australia. Natira na lang si Marisa at saka sabi niya parang gusto niya dun na lang para may makasama baga sila. Oo, siyempre hindi naman ako yung ano na, "Ay ayoko nga." Hindi ako parang okey lang sa'kin yun, walang walang issue sa akin. So, that's how it started. Ngayon, yung tinatanong mo paanong adjustment, there really was no big adjustment. Why? Because ang babait ni lolo't ni lolo mo. Parang lumipat lang ako ng bahay, tapos yung aming values pareho. Hindi sila modern, hindi, walang gano'n. Pareho yung values, pareho ang walang masyadong adjustment. Siguro ako lang aano, sasayaw lang ako sa tugtog nila. Like kung wala akong nakita na nahirapan ako at all. In fact, there are times na 'pag may problema kami ni papa mo, which is of course natural again, ah, nararamdaman ko mas kampi sila sa akin. So I felt I love love, it. 'di ba? I felt love, I felt accepted. So walang masyado, wala akong hindi ako nahirapan, let's put it Mhm. that way, gano'n, yun Mhm. lang. Ako naman, katulad din ako ni mama nung tumira Mm. tayo kung tumira po kami sa inyo mama, sa Cavite. Shoutout sa mga taga Cavite. Oo, gano'n din ang naramdaman ko, welcome na welcome, para akong pang-limang anak ni Exactly. mama at papa, 'di ba? Mababait po sila lahat kaya ang suwerte ko, napakasuwerte ko lalo na nung nanganak ako at, nandiyan na nga si Sandrine at inaalagaan nila at, Sarap ng pa ano, te feeling ko nga mama naging matatas si Sandrine sa pagsasalita kasi talagang kinakausap niyo siya, 'di madali ba? yung lola. Oo, si lola't lolo ang laging tsaka po nung nagtatrabaho na ako, Alright, kampante ako. Yun oo, talaga mama ang laking-laking bagay po na nandiyan kayo good. para alagaan si Zandrine kasi hmm, as a guy, may mga bagay sila na hindi alam, 'di ba? So Marami. hindi ko maihabilin fully si Zandrine na, "Oh, daddy ha, itong gagawin mo hindi ko kaya." Pero 'pag si mama nandiyan alam kong kampante ako. Kaya isa po yun sa, pinagpapasalamat ko nung kami ay tumira po sa inyo. Mm. Ah, Kasi ano, etong topic na 'to, actually ang daming humingi nito sa amin. Hindi naman siguro nila alam na gano'n yung situation natin before as a family, hindi nila alam. Pero I think it was naging timely din. Tapos naalala ko man nung pagka merong mga instances na kunyari napapagalitan niyo ako, which is madalas noon. Tapos, sasabihin ni lolo, 'di ba pagka medyo natataasan niyo kami ng boses or napapagalitan niyo kami or napapalo niyo kami, 'di ba may linya siya, ano yung sabi niya na parang parang yung isinaano ang puso ko, ano yun, about puso, nadudurog. nadudurog daw ang puso niya, para daw sinasaksak namin yung puso niya. Yung parang gano'n. Ayun doon may konting conflict, not really a conflict kundi gusto mo silang disiplinahin, yung mga bata lalo na yung makulit mong asawa. Super kulit niyan, eh.
Ay, gusto mong disiplinahin sa sarili mong pamamaraan. 'Pag narinig Hmm, na nung mga lolo na tumataas ang boses ko tapos may iyakan ng nagaganap, to the rescue na yon. Ano yun, bubuksan na yung pinto. Tapos ginawa ko nun, nilalak ko yung pinto. Gagawin niya kakatok siya. Sabi niya, "Beng, ano, bakit?" Gano'n. So, wala na, bababa na yung taas ng ano mo, yon isang ano yon yung pagdidisiplina nadi-derail, something like that. Pero I think it's good for the children kasi nararamdaman nila yung parang, "Ay, ang mahal ako gano'n lang naman ang mga bata, 'di ba? "Ay, mahal ako ni lolo kahit pinapalo ako ni mama." Parang gano'n. And of course yung parang hindi siguro magiging problema ang pakikitira kung pareho in so many ways yung values, yon. Siguro mhm, nagkakaproblema kung magkakaiba, 'di ba? Both yung mahihirapan yung nakikitira, kasi like yung sa in-laws, alam ko from the very start na ako yung dumating dun, trono nila yon. So, I was brought up in a way na sinasabihan ako ng, "Uy, matuto kang makisama. Uy, wag kang ganito." May gano'n na. So, parang nakita ko na wala naman akong aanuhin dito. So, I just went on with life. Yun siguro doon nagkakaproblema kung magkaiba. Hmm, mhm. like you, Hazel, from the very start, we like you na. Parang alam na namin na, "Ay, okey 'to, hindi kami mahihirapan." May gano'n na. Pero siguro from the very start, ayaw na agad. Ayun, doon mag-uumpisa ang problema. Hahanap at Hmm. Map hahanap ng ikakapintas, hmm, gano'n siguro 'yun, 'di ba, Paano yung ano naman, yung nabanggit mo na yung sa pagpapalaki sa amin. Paano kung meron kayong di pagkakaunawaan ni papa? Siyempre magulang niya yun, nandun kayo sa bahay niya, paano And yun? sinabi ko nga madalas ako kinakampihan. Tapos alam mo gagawin pagka siyempre nahihiya rin naman ako nag-aaway kami, pero hindi naman puwedeng hindi mag-aaway. Tapos in the Mama, middle, paano ba yun? 'Pag nag-away ba kayo bulungan o hindi. medyo tataas Ay boses? hindi ako puwede ng gano'n, magkakasakit ako nun. Kaya nga yung, 'di ba, Mark, remember ginawaan namin ng extension yung kwarto para yung walk-in closet malayo from the ano, para hindi nga nadidinig at doon kami nagbabangayan. Sorry, ha. Alam mo 'pag ano, at the height siguro sabi niya, iba na 'to, teka matagal na. Ang cute ni lola mo, Hazel, kakatok. Hmm. At the height 'to, biglang Oh kakatok my na. gosh. Oo, "Beng, anong gusto mong meryenda?" Oh, papaano ko parang parang gusto mo siyang sigawan, pero siyempre paano mo sisigawan, Yeah, biyenan ko yeah. yun, nakikitira ko dun. Sabi ko, "Mamaya na lang po," yung gano'n. Yung gano'n sila parang ewan ko, feeling ko nun ayaw nilang nahihirapan ako, ayaw nilang Mhm, nasasaktan ako, yung may mhm, gano'n. Kaya nga sabi ko sa inyo, it was living in Malabon was never a problem. Well, of course, mhm, there are things na hindi ko magawa ng sarili kong style ng ano. Pero ako naman kasi lumaki ako sa nakikisama ako. I was pulled out from Bulacan to be brought to the city of Manila by an old, yung matandang dalaga. Lahat ng ibig sabihin ng matandang dalaga, kaakibat nung tinirahan ko. So, sanay akong mhm, makisama. Siguro gano'n mhm, din 'yun, sanay akong makisama. So, it was not ano, pero well, nung na-train na ako do'n, God had other plans dahil sa baha, out nila kami from Malabon. "O ikaw naman, sige, magkaroon ka na ng sarili mong trono." Something like that. Hi, Sandrine. Ayan na opo. yung apo mo. May gumagapang-gapang po dito sa Hindi likod, na eh. matagalan na mag-iisa sa taas. Oo, yun yun Ayos yun din Mark, yan. wala ng ano, wala naman akong ano ba. Si ano, si ano, si papa, anong napansin mo sa kanya nun? Kasi siyempre
iba yung His house siya 'no, lang yung nandun nung wala ka pa, na tapos ngayon dinala ka niya dun sa bahay nila. Was there ever a time na may napansin ka ba na nahihirapan siyang ilugar yung sarili niya, if he will side with you or if he will side with his parents, kung paano ba niya dedepensahan yung ikaw na asawa niya well, versus yung, "Ay well, magulang ko yan." May ganun ba? again, I'm sorry papa, kasi parang si papa because nandodoon, alam niyang may mag-aalaga sa amin, sa inyo, sa akin. Hindi siya masyadong na ano as a husband, as a father. Though he was a good father, he was a good husband, pero feeling ko it could have been different kung agad-agad merong sarili. Kasi doon parang si Hmm, Hazel, yung iiwanan niya kasi may work siya, hindi siya kinakabahan kasi alam niyang yes, yes. maaalagaan. That was also how it was with your papa. Parang Hmm, naku, lalo na si lolo, grabe mag-alaga yun. Talagang ano, si lola naman alam mo naman yun, prinsesa yun. "Hoy daddy, yung apo mo ganito, gano'n siya. Pero iyon nga siguro feeling ko it could Sandrine? have been different kung agad-agad meron kami. Doon kasi okey lang na mag-overtime ako araw-araw. Okey naman sila, may tumitingin. mm. Lalo na nandiyan si daddy, nandiyan si mommy. Yun ang feeling ko lang yun. Kasi ibang-iba si papa mo nung nandito na tayo sa Cavite, na iba Yeah. na. Kasi maya't maya, "O pa ito, pa gawin mo 'to, pa ano mo 'to," gano'n na medyo nataranta naman siya. Pero ayun, Mama, yung nung nagbumukod na ba kayo, naramdaman niyo ba yung stress ng, um, pagra-run ng household on your own? Kasi lahat ikaw na ang gagawa, kayo na ni papa ang hin gagawa. hindi, ang unang-una kong natutunan, natuto akong magluto. Eh, Ayan. na See? na-discover ko na cooking pala is an art. Ibig sabihin 'pag sinabing ganito, lutuin mo ganito, hindi ba, Hazel, maarte ako. Kung ano-anong ginagawa ko to make it different. Yun ang Ang unang-una sarap nga ng mga luto mo mama, nami-miss ko, eh. dahil saan mo punta dito kasi. Na Nami-miss ko din, ma. Ayun, yun ang una ko meron kang matututunan na doon sa Malabon 'di ba meron kaming tagaluto, merong driver, merong hardinero, Mm, meron everything. Dito walang gano'n. So dito mhm, yung basic natutunan ko, paglalaba naman washing machine lang naman 'yan. Pero mhm. ang nasarapan ako kasi sa Malabon siyempre bahay nila yon. Kung ano yung dekorasyon dun, dekorasyon nila yon. Dito Yes. bahay ko na 'to, hala punta Divisoria bili ng ganito, isaksak ito, isabit ito, naging gano'n. Nag nag-enjoy ka mama, na-excite Nag ka 'no? nag-enjoy ako Mm. na-overlook ko na yung mga other difficult Mhm. ano, things about siguro siguro kayo din Mark napansin niyo din yun na parang tuwang-tuwa ako 'pag may "Uy ito, ay saan niyo mama binili yan?" Yung gano'n na ano kasi nga sa akin ito, kasi yung doon hindi talaga ako kasi there was a time may ginalaw ako, may pumansin sa akin, minsan Mhm. elaborate sabi ko, ganito pala. Lilinisin ko lang gano'n, pero kasi nga feeling ko hindi ko 'yung domain. So, Yeah. nire-respect ko naman 'yun, I have nothing against that. Talagang ikaw ang mag-a-adjust kasi ikaw ang bagong salta doon. 'Yun ang ano ko sa Mhm. mga bagong mamimyanan, 'di ba 'yun ang tawag dun, Hazel? Bagong namimyana o hinay-hinay lang, gano'n. Tingin ko kami ni mama yung experience namin ng pakikisama, maganda. Mhm, Oh, Kumbaga walang masamang major, experience. Kumbaga oo. merong mali-mali kasi tayo saglit lang tayo kana mama, eh. mhm, Parang good lang lahat naman yung naranasan ko. Ah, Meron kasi mamang iba, I'm sure kung bakit na-send ito sa atin, mhm, itong topic na 'to. mhm, Marahil hindi sila nakakaranas ng magandang samahan, 'Yun nga with sabi their in-laws, 'di ba? ko, Na sa simula mm. pa lang nagustuhan mo na yung batang makikitira sa'yo, wala.
smooth, sailing na yun. Yeah. Gano'n yun. Pero, kung hindi, well, Magkakaproblema 'no, mama? sa bagong salta, we'll have to adjust. Kailangan ang Yes. mag-a-adjust yung bagong dumating. Yun, Mm. yun ang ano doon. Naalala ko nung bago pa lang ako ikasal, sinabi mo agad sa akin na kung meron kang capability, bumukod ka agad. Start Mm. your own family in your own Mhm, house. mhm. Bakit mo nasabi yun? Ano yung where does that belief come from? Ano yung nasa likod nun Ka kung bakit sa ah, palagay mo mahalaga yun? Kasi nga Mark, nakita nakita ko na yung both ano, both Mhm. setup kumbaga. Yung how it is na makisama, na nakikisama, how it is to have a place of your own. Nakita ko na yun, eh. So, parang ang ano ko, ay masarap pala yung may sarili ka. Kasi ikaw ang hari, ikaw ang reyna, walang ku-question sa'yo, yung gano'n. Tapos wala kang inaalala na baka makaganito ka, baka ganyan. Wala yung mga gano'n. Eh, Mhm. malaking factor yun, eh. Ibig sabihin 'pag wala kang inaalalang gano'n, meron kang puwedeng gawin na iba sa buhay mo Mm, to be productive. Yun lang ang ano ko dun, wala yung, kasi nahirapan ako, hindi gano'n. Nakita ko lang difference ng Mhm. nakikisama sa hindi nakikisama. mm. Kaya I Tsaka told you that. siguro yung style of parenting ni mama talagang nai-apply niya na Yes. nung nagsarili na kayo. Mhm. Oo, kaya Oh, na mas na Yung madalas way niya na pagalitan ako, buong-buo na yung galit niya mas ngayon. madalas kong mapagalitan na yan. Kung gusto niya akong sigawan, masisigawan na niya ako kasi hindi na ako wala nang puwedeng tumakbo kay wala lolo. nang sasalo sa'yo. Naalala mo yung one time, inimpake mo lahat ng damit ko, Kasi Naalala gigil niya, na tapos kinukuwento niya yan lagi nilabas sa'kin. mo na sa gate. gigil na ako. Although alam ko naman hindi mo naman talaga ako papalayasin, Siyempre tinakot hindi. mo lang ako. I think I was Eh, 12 taon ka na or nun. 11. Pinapalayas ka ng nanay mo ng Nilagay 12. niya lahat nung damit ko sa isang maleta, nilabas niya dun sa gate, tapos pinapaalis na niya ako. Hmm. Pinapalayas na niya ako. To be honest pasensya ka na, hindi ako natakot nun, Wala kasi ka nandun naman si lolo. kinakatakutan, nandiyan naman si Oo. lolo mo. Hindi, yun Ang na nga, true enough, kukuwento ko, nung time na yun, then nilabas niya, hindi ko man lang tinanong si lolo, eh. Si lolo yung lumabas ng gate, pinasok yung bag, Yung ano ba? pinapasok ako, pinagmeryenda ako, okey na. gano'n, eh, walang ano, wala bang sumbatan, walang usapan na Hmm. deep na ano, gano'n sila. Parang, ay, Ah. kasi itong si Mike kahit anong galit mo diyan, hindi siya pumapatol, hindi siya yung masa-sad face, hindi siya gano'n parang, "Ay Kaya pinapagalit lalong ako." nakakainis, mama. Exactly. 'Di ba Hindi yung galit na galit ka na ta's yung mukha oo, nung pinapagalitan mo parang ganyan lang, oo, ganyan lang. parang bakit nagagalit? Parang yun ang ano ko lang, dun lang ako nagmula, Mark, nakita ko yung difference na Mhm. it's not bad na makitira ka, it's not really bad. But it is better if you have a place of your own. Kasi tingnan mo kahit kayo, Hazel, nung nakatira dito, we both, yung papa mo at ako, we try to see to it na meron kayong a little corner of your own. 'Di ba? Hmm. Meron kayo yung kwarto, meron kayong banyo na kayo lang ang gumagamit. Yung Mhm. gano'n, yung may konting semblance ba tawag do'n o That's konting ours. Hmm. oo, parang nagpa-practice na kayo, parang ganyan. Opo. Eh, mama yung usaping financial naman, nung kayo ay nandun pa sa poder ng parents ni papa, ano yung kaibahan nun nung nagsarili na kayo? Yung nandun kami, hi hin parang libre lahat. 'Di ba? Libre lahat, as in Yes. Hmm. ano, parang maano ka lang, makonsensya ka na lang ng, "Uy, mag-abot ka naman." Pero alam mo yung lolo't lolo nila, they will not accept that. Kung Hmm. magbibigay Mhm. si Jimmy sa kanila, "Eto po yung share namin." They will not, knowing them, they will not accept that. At eto pa Mhm. ang maganda diyan, Mhm. siyempre nag-aaral, Ateneo, lahat tapos, Miriam. 'Di gagawin ko yung isa monthly, yung isa ano ba 'yan?
quarterly Quarterly, na whatever, iba-iba. 'Pag October yan nagsasabay-sabay. Paano 'to? Si papa siyempre naman siguro nahihiya namang ano, iikot-ikot yan, isa pa yon. Naaamoy nila kung ano problema. Talaga? Oh, That was wow. how close, how ay hindi ko alam, "O anak." Siguro alam baka every October nangyayari yun. Baka naman gano'n. I Hmm, don't know. Parang, "Anak, may problema ka?" 'Di ba pabalik-balik siguro, parang pusang edi, mm. "Oo, opo daddy," gano'n, gano'n. Tapos, "O sige, ano magkano ba?" Ganyan, may gano'n na. Oh, sasaluhin na 'yun. Utang kalimot na 'yun. Minsan Oh, sabihin ko, "Pa, siyempre. bayaran mo si lolo ng gano'n." "Di na," alam mo anak ito, 'no. "Di na mag-offer ka man lang." Ewan ko minsan kung nag-o-offer kasi inaano ko, nahihiya din naman ako, 'di ba? Yes. Pero sabi niya, "Pero sabihin mo sa kanilang mag-aral silang mabuti." Gano'n. Nakikita naman nila, nakita naman ni lolo't ni lola. Oh, kaya Ang ito sarap talaga magmahal ng lola't lolo Iba, 'no? iba talaga. magfa-fast forward na ako, Hazel. Our way of thanking them for what they did, Mm, si Lolo Soylo nun hirap na siya maglakad, hirap na mm. talaga siya, pero graduation ni Paul, sorry Mark, si Paul hindi ikaw. Graduation ni Grumaduate ka kasi ng matagal kang grumaduate, eh. Oo naman, halos sabay lang kami. graduation cum laude na yung younger brother mo, cum Hmm, laude si Paul. hmm. Aakyat sa stage, kita ko ay umaakyat sa stage tapos sinasabitan. Alam mo binulungan ko si Jimmy, "Jimmy, si lolo pa aakyatin ko. Ay kaya ba niya 'yan? Wow, Let him decide. Alalayan mo, si lolo pa aakyatin ko." Kasi si Paul, that's so kaya siya beautiful. naging ganyan because kala lolo, inalagaan din. Umiiyak ako. Hindi talagang Naiyak noon, ako. noon talaga naiyak ako nun. Ah, Oo, yung parang sila yung may terrace kaming malaki, igaganon sa araw. Sila lahat yon 'pag wala akong katulong, si lolo yung hindi pa uso yung mm, disposable na diaper, naglalabas siya kasi ano ako, CS ako, eh. They I mean, lahat yon ipon dito, tsaka dito. Naisip ko, hmm. naiipon ko lahat yon, alam ko yon, check, 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 gano'n. Nung ga-graduate sabi ko, "This is one of the best ano, to make them feel Yeah, pinaakyat ko si lolo." Alam mo, wow. ang ano niyang lumakad, yung talagang umano siya na so proud of, "This is my Yeah, cum laude." Tapos ewan ko paano ba siya nakaakyat nun, baka inalalayan din ni Jimmy at siya ang nag-ano ng medal, Pasite Med nag-medal. 'no, siya. Tapos nung pagbaba, umiiyak din siya. Umiiyak Aw, din siya, parang naging very ano sa akin yun, that what is a better way of thanking them thank them. na ay wala na si lola kasi nun, eh, wala na. Hmm, Ano, so ayun ang mga magagandang ano na 'pag maganda yung samahan may mga magagandang nangyayari. Yun Mm. yun lang ang mhm. take ko, yun lang ang take ko Mark sa ano. And the next Kaya po question. ano sorry. Kaya naalala ko lang mama dun sa kuwento mo, naalala ko lang yung lola ko. Hmm. O kasi close na close ako sa lola ko naman. Lumaki din ako sa kanya ng mga 3 years talagang siya yung nag-alaga rin sa'kin nung nagtatrabaho na kasi nanay ko nun. Mm. Gano'n noon, eh, 'no, parang 6 months, ay ilan 3 months lang yata balik na ng trabaho. So, it was my lola who took care of me. And Mm. then, ganyan din po ang kuwento namin kapagka bayaran na ng tuition, Hmm, laging ang lola po ang nasalo. Kaya oo. naalala ko yung Talagang sinasalo kuwento niyo nila. po, Sometimes you mm. don't even have to ask, gano'n. Yeah, Eh, lagi silang ano, i-o-offer talaga nila. oo, oo. 'Yun ang magagandang ano sa, Mhm, 'yun nga, nambibyanan ka. So, 'yun, maano Yung ano siyempre marami tayong naranasan living with lolo and lola, and until nung time na meron na tayong sariling place, I'm sure hindi lang ikaw but the entire family, that was the first time na naranasan nating buo tayo under one roof nung lumipat na tayo ng Quezon City.
Kung And you hindi only have each other, right? yeah, Wala yung ng iba. nabanggit ni mama kasi ano yun, ang nangyari nun bumaha ng napakalalim sa Malabon. Mm. As in makikita mo yung tubig Dibdib tumataas na. ng gano'ng kabilis. Hmm. Lubog lahat ng kotse, tapos yung pader pa dun sa isang side nung palaisdaan namin bumigay pa yun. Hmm. So imagine yung parang tidal wave na umabot dun sa driveway. So, that was the final straw kumbaga, kung bakit umalis kami ng Malabon kasi Mhm. sunod-sunod na yung absences namin, Yeah. hirap na kaming pumasok, hirap na si papa pumunta sa opisina. So, he decided na humanap na kami ng way to go to QC. Hmm. So, ang gusto kong tanong din sa'yo, did you notice anything different sa dynamics nung family natin when we moved to Quezon City? Malaki ba yung naging difference natin as a unit, ha? Kasi ikaw nabanggit mo kanina yung differences sa'yo, yung tuto kang magluto and all that when we moved to our own home. Ano sa tingin mo yung nabago sa atin as a family, as a unit nung meron na tayong sariling bahay? Madalas na lang tayong mag-usap kasi Oo. walang choice, eh. Unang-una, 'di hamak na ang liit yung tinitira natin kumpara doon sa Malabon. Iyon, tapos si papa mo maaga na nakakauwi kasi mas malapit. Mm. Parang mas madalas tayong may nag-uusap, mas madalas na may ayun the communication thing became ano, wala namang ano, kasi kahit naman sa Malabon we were close as a family, may extra ano nga lang mga characters ni si lolo. Pero pareho din naman walang ano, Mm. I did not see any significant ano na pagbabago yung unit na lang natin as ano, as a family. Hmm. Merong magandang question dito, mami, na binigay, eh. Ang tanong, on the part of yung umaalis sa bahay, okey? Kunyari, kami nung nagkaroon ng sarili naming bahay, Mm. lumipat na kami. Ang tanong dito, selfish daw ba ang pagbukod? Kasi siyempre 'di ba, alam mo naman yung dynamic ng Philippine family, 'di ba? Yung elemento ng utang na loob, yung elemento nung kailangan bukod sa pamilya mo, yung extended first family mo kailangan aalagaan mo pa rin 'yan. Yung tanong ba na 'to, sa tingin mo I think it doesn't apply to mama, eh. hindi nga, Kasi pero si mama na nagsabi sa'yo na mm. hangga't maaari bumukod ka na. Pero bilang magulang, tingin mo bakit may nagtatanong ng gano'n? I'm Hindi, sure mayroong naranasan ka. lang, let's be honest, nagtampo sila lolo when we moved Ah. out. Mhm. Nagtampo sila kasi nga may edad na sila, eh. Pero, ah, parang ano kami ngayon ng tipit kami. Kasi temporary din yung inoffer dito nila Tito Ting to live here, 'di Mm. ba? Pero nakita namin na ito pala dapat. Kasi nga hindi kayo Yeah. nakakapasok, pag-uwian hindi kayo nakakauwi, si papa mo din the same. Talagang parang hinihingi na ng pagkakataon na dito na talaga tayo. Nagdamdam sila dun, parang, "Ngayon pa kayo aalis, kung kailan kami matanda." Hindi ko na Yeah. alam Ouch. kung papaano natin nalagpasan yun, eh. Mabigat yun, eh, Mm. mabigat yun. Hindi ko alam kung papaano natin na ano na after a while 'pag nami-miss nila kami dadaan din dito sila lolo parang tapos 'di ba tayo din nun pauwi-uwi rin tayo nun, eh. Pero sa umpisa lang yun, after a while, pero nagdamdam sila and meron din kaming feeling of guilt. Yeah. Lalo na I'm sure lalo na si papa mo kasi yung mga kapatid niya wala, eh. Siya lang ang naiwan dito, eh, tapos Yes. umalis pa siya. I'm sure he had that. Pero wala, eh, hinihingi na talaga ng pagkakataon na umano. Is it selfish? Uh, uh, ano ba yun, ewan ko, is it? Baka Hindi 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 tamang word yung selfish, 'di ba? Maybe it's too harsh of a word to describe yung situation. Eventually naman kasi ang pamilya kailangan naman talaga magkaroon ng sarili at yung Mm, sabi ni mama hiningi hiningi na talaga ng panahon. mm. oo, I'm kahit sure I'm sure mama may konting tampo pero baka ano lang yun,
alam naman nila na darating ang panahon na hihiwalay kayo. Hmm. Baka napaaga lang. Oo. Kaya parang Eh, may konti silang din tampo. yung mga kapatid medyo nag-ano rin na, "Bakit ngayon pa kayo aalis?" May gano'n, eh. May Mm. gano'n, hindi mo maiiwasan yun, eh. Pero ano Mm. rin yun, na ano rin ng panahon, parang gano'n. Only because tingin ko nasanay lang sila na kampante yung mga kapatid ni Papa, that Yes. lolo and lola are in good hands kasi dun tayo nakatira. And Exactly. then kung kailan nila kailangan ng mas maraming pag-aalaga, Mm, saka mm. naman tayo bubukod, baka gano'n. Yun yung may Kaya halong fear. oo, kaya nga yun ang sinasabi ko, kung kaya ninyo na 'pag kinasal kayo, have a place of your own para 'wag na kayong madaan sa ganyang conflict. Yung 'wag Mhm. na yung pero kasi kami, hmm, ano, eh, hiniling, eh, nung pamamanhik, eh, hiniling po puwede bang sa amin kayo. Wala naman Oo. kaming reason to leave, why not? Yabang-yabang naman Yeah. sabi, why not, eh, ano, gano'n. So, yun lang yun. Hindi ko alam, is it selfish? I cannot answer that. Mhm. Pero nung umalis kami nagtampo ka ba? Tuntua nga ako, pinapalakpakan ko. No, 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 joke lang yon. Hindi, kasi Hindi. hindi naman biglaan ng pag-alis niyo. Alam naman namin na aalis na nandito kayo kasi nagpapagawa lang kayo ng bahay. Pero gusto nga Mhm. sana namin mas matagal pa kasi nga si Sandrine ang cute-cute na, parang Oo. Cute-cute laruan ka na, daw. eh, yung age ni Sandrine Yes, nung I'm sure umalis. mama yun yung parang na-miss niyo talaga. Oo, oo. Kaya Kasi pagka talagang lumaki si Sandrine sa inyo. Mm. Oo, kaya pagka ano, yun din naman, feeling namin si Sandrine din, akala niya kalaro niya kami. Kaya tingnan mo kung Yeah. kausapin kami 'pag nakita si lolo niya kukubabawin, yung gano'n. Eh, doon naman namulat yung bata. Yun ang Oh, naging kaya I heard somewhere, sabi niya, "It's not true na" 'di ba sinasabi nila, ibang mahalin ang apo kaysa sa anak. Hindi yun totoo, sabi nung isang ewan ko sa Facebook or something. Hindi yun totoo. Ang totoo is yung pagmamahal mo sa apo mo, extension lang yan ng pagmamahal mo sa anak mo. Tungkol pa mhm. rin sa anak mo yon, yung pagmamahal mo sa apo mo. Oh, 'di ba kahit ganyan ka Mark, mahal pa rin kita. Ah! Ay, grabe Sabi Talaga? ni naman, ganyan ka. Favorite ako ni mama, akala mo. sabi ni Mark, "Ba't ko ba na-guess ito?" Hmm. Yung apo Yun mo yun eto lang na, yun, oh. I think it's true. Yung pagmamahal sa apo, hindi yung, "Ay, mas mahal ko yung apo ko." No, kaya mo mahal yan. Oh, 'di ba, "Hi apo, I love you." Oo. Pero ako ang masasabi ko lang talaga, Hmm. ang swerte ng mga bata na lumaki na Mm, may lola sa tabi nila. mm, Mhm. mm. Iba, Siguro dahil lumaki po ako sa lola, kaya natutuwa ako na nandiyan si Lola Beng. mm. Para subaybayan si Sandrine and yun nga eventually sabi ko nga sana si Mommy kaso Mhm. hindi niya na Si naabot. Zemira, si Lolo Onji, parang magkabarkada yung dalawang yun. Ay Oo, sa frequency naku, hindi mo mapapaghiwalay. Minsan nagigitara sa kwarto, naggigitara. kumakanta si Zemira, oo. Ayun naman din, iba lang din talaga ang pagkakampante ng ina 'pag alam Hmm. mong, um, you have your O parents with yung you to yung look safety after nung bata, yes. importante din yun. Ang hirap kasing iwan sa kung kanino, 'di Mhm. ba? Kaya 'pag nalalaman ko yung mga working moms na talagang 9 to 5 sobrang busy, ang tanong ko lagi, "Kanino mo iniiwan ang anak mo?" Mhm. Lagi ko yung tanong, eh, kasi gusto kong malaman, eh. Lagi lagi kong rinig, sa nanay ko or sa nanay ng Pinapanalig mo na asawa ko, yun, kay oh, lola at it's always lolo. like Mhm. that. Yes. Safe ano na pag-iwanan, eh, yun Mm. talaga. So Eto ayun, this is ang question na 'to, siguro ang basis ko nito is nakita ko yung pinagdaanan natin, and to be honest, I'm trying to raise my family the way you raised us. Siyempre may mga bagay na hindi pareho when it comes to circumstance, pero mas marami akong ginagaya from our family noon sa pamamaraan kong
paano pinapalaki yung pamilya ko ngayon. And I want to know if, based on your observation ba, yung mga pangaral mo sa akin noon, natutupad ko ba? Yung sa paraan ko ng pagpapalaki ng pamilya ko. I know we're a young family, pero am I meeting your standards, kumbaga? Hindi, kasi yung pag-aano ko naman Hindi! no, I mean, hindi gano'n. Ang pagpapalaki naman sa'yo, yung pagdidisiplina ko based on your age. Yung parang situational din ito. Hindi ako inaano, para 'pag nag-asawa ka ganito. Hindi gano'n. Hindi ako nagja-jump way ahead. Parang, "Ay mag-aral ka, para ganito, ganito, ganito." Biglang sasabihin ni Mark, "It's not May what you know, it's who you know." Oh my God, sabi ko, Mark, yung mga hindi hindi ko inano para maging good father ka o good husband. Hindi na ako umabot do'n. Ito bibigay ko sa yung basic good manners and right conduct. Yun na lang ang ia-apply mo. Ngayon, Hmm. parents na kayo, minsan gusto rin naming mangialam, 'di ba? Yung hindi niyo maiiwasan yun, eh. Pero I think iba, iba yung parenting styles niyo ngayon sa parenting Kaya nga. style namin. Hindi I'm sure, mama, hindi lalo na hindi ngayon ang dami-daming mga kasi iba ang sinasabi sa social media. iba rin ng ano ng mga bata noon sa mga bata ngayon. Mga bata Mhm. age 5 ang dami ng alam. Wala, si Mark anong alam niyang Jolens, basketball, gano'n-gano'n lang, eh, ngayon mga bata. So, parang mahirap din kayong payuhan how to parent, alam mo yun? Kasi iba, eh, basta ako as far as I'm concerned, happy na ako na naibigay ko sa inyong magkakapatid yung basic, how to be a Mhm. good person, yung good manners and right conduct. Kasi kahit anong edad mo, yun din ang gagamitin mo, 'di ba? Doon Mhm. na lang talaga ako. Ngayon, how will raise your children, bahala na kayo sa buhay niyo, tapos na kami. Basta basta Galingan niyo na i-ano lang. oo, basta kami i-spoilin lang namin sila. Kasi yung pag-spoil naman sa kanila, ilang ilang minuto lang yun. 'Di ba Mark, sabi mo, "Ay, sa Quail masarap pumunta, pinapakain lahat ng bawal." 'Di ba Lahat bawal ng sa Swiss, ice bawal sa cream, oo, chichirya. 'di ba pagpunta niyo dito wala, ano, kaya yun lang, doon na lang kami, i-spoilin lang namin mga, how you discipline it. Kumbaga feeling ko equipped na kayong mag-asawa at saka pati si Paul and si Nadine, parang equipped na kayo how to go about it. Yun ang tingin ko, yung sa pagpapamilya ninyong magkapatid. Feeling ko Mhm. gano'n. Ewan ko lang kay Shara at saka Oo, well, gano'n mag-agree ka din naman naman, mag-agree ka naman. kay Sa'tin yung dalawa. at at saka kay Kiko. Well, si Kiko definitely will have happy children kasi loko-loko 'tong bata 'to. Uy, may parating ka pang Yun isa, ha, lang may parating kang oo, isa. yun lang ako yung happy ako na nakikita ko kayo ngayon, how you are, how you treat your wives, how you raise your children. Masaya ako kasi nakikita ko kami ng papa mo doon. Yun lang ang ano ko dun, take ko dun, as to how you Nanginginig yung luha nito, Hindi, hindi. ito, Hindi, how love ko yan you si will Marky. do it. Wag na kayong mamroblema, you're doing it right, Mark. I'm Ah, sure naman kung thanks, hindi, mama. mami, I'll hear Bantayan from mo you, lang I si know. Paul ng mabuti. Ano Baka daw, ano daw? maliko. Ano ma, paulit? Bantayan mo lang si Mark ng maigi, baka Ah, maliko. ako pa. Mahirap lumiko dito, ma, maraming bangin sa Antipolo. At saka, Mama, ito lang masasabi ko, mama, ah, subukan niya lang. yan, Batanggenya yan, Mark. Alalahanin mo lagi iyon. I know, I know. Ako Bulakeña lang, tapang, yan Batanggenya yan. Batanggin yung taga Sampaloc, Diyos ko, Wow! pinaghalo. Yun Mm. lang, yun lang ang ano ko Do you have take. Ito anything pa else to, tinatanong ask nila, mama or may mga tinatanong pa Ah, silang iba, okey ako, okey na okey ako, ka na? oo. okey Oo. na.
Basta thank you. I love you. oo, I love you guys and I will Mm. always love you. Dito lang We love ako. you, Mama. Thank you for your time. Kahit alam kong galing ka sa gimmick today. Oh Well, gosh. well, when you reach 70, you have to enjoy life. Hindi, Exactly. Yes. padadala ko na lang yung bill ko. We started at 10 o'clock. Oh my gosh, per ora ba 'to? Hazel, naalala mo nun yung gulong-gulo ka sa how to make Sandrine eat? Naalala mo yon? Meron kang tinawagan na doktor. Ano ba yon? Ano yun, Akala, si ano child yun? Oh, child's nutritionist, oo, nutritionist. may ganyan-ganyan pa si Hazel nun. Tapos pinakausap ako, yung pala pumapatak ang metro nun, daldal ako ng daldal. Bayad pala yun. O, tingnan mo na yun. Naalala ko yun, yung hirap dumedi si Sandrine, eh. O, ayan na, tingnan Bilang mo si Ay, Sandrine. kumain. kumain. Anong Oo, sabi mo, ma? pakainin. O, ano ba 'Pag yung gutom yan, kakain Kakain din yan. yan. yan? Kasi nga lahat sila gano'n. Yun din ang sinabi nung doktor. Tapos ko, "Doktora, bakit ang gusto puro hotdog, kunwari. O yun ang gusto, yun ang pakain mo." Gano'n yung sinasabi ng doktor kaysa hindi kumain. O magsasawa din yan after a while. True nga, gano'n. Gano'n ang pagpapalaki. Wag masyadong seryosohin. Pero 'pag alam mo, first time mom ka, eh. Hindi uog ng Yes. hindi mo seryosohin, eh. Kinarir mo talaga yun, Hazel, nakikita kita dun. Hindi kasi Kinarir Mama talagang 'di ba naiiyak na ako kapagka hindi siya iiyak ka talaga. kumakain. Kasi sobrang worried ko kasi. Parang hindi dumedede naman, Hazel, yun ang importante kahit hindi kumain yan. Ay gano'n na nga Mama, medyo natuto naman na ako. Sa second baby ayaw mo kumain, o siya sige. O dede na lang, nandun na lahat ng nutrition sa dede. Oo nga po. Sige, Shall we thank you for close? Yeah. inviting me and Thank you being part. Mama. Hindi, O sige, mamaya, good night. siguro after this. Sige, Say bye. bye-bye to Good Lola din, night. Sige, bye-bye Sandrine. talaga, Faye. Bye. I love you, Sandrine. Thank you, Wait, Mama. Thank sige, you, ma. Thank you, Love you. Thank you, Fuji. Fuji. Thanks to our tech support. Andiyan Oo, pa si Tita Shara. Shara. si Shara. Naks, ganyan, Ayun. ganyan. Thanks. Bye-bye. Good night. Bye-bye Bye. po. Say bye-bye, Tita We Shara's there love also. you. Bye, Tita Shara. Yan. Gusto ko yung tawa ni Mira, eh. Bye-bye to Hobie also. Bye-bye sa kanila. Bye, Homester. Diyos ko, dahil. Ayan. Bye-bye. Kobe! Bye-bye, Hobby. Ang kulit nitong isang to. Sige, ay tulog ka na. May Okay. pasok ka bukas. Yun po ang positive side, as you said, nung situation na ito. Ayan, nakikitira kayo. Pagka maayos yung relationship between the in-laws and yung napangasawa, all good, harmony fulfilled. Mhm. Pero paano po kung hindi magkasundo? Yeah. May nangyayaring ganun, eh, na Mhm. either hindi maganda ang pakikitungo nung in-laws dun sa napangasawa or Mhm. medyo hindi ginagalang nung napangasawa yung in-laws. Maraming factors, eh. Paano hina-handle yun? Also, alam naman natin kung ano ang estado ng ekonomiya natin ngayon. Kung ikaw ay starting family or marahil madami kang anak na pinapaaral, Mhm. na matagal niyo nang gustong bumukod pero hindi niyo magawa. Mhm. Kasi kahit papaano, kakailanganin niyo pa rin na nakikitira kayo sa in-laws dahil libre ito. Yeah. Kung sariling bahay ng in-laws, libre. Kung hihiwalay kayo, paano kung wala kayong pampagawa ng bahay, wala kayong extra pang upa? Mhm. Issue rin yang mga yan. Mhm. Kung kasundo mo naman talaga ang in-laws, pero ikaw na nakikisama, gusto mo ng freedom, 'di ba? Kahit papaano, gusto mo yung bigger space, I guess. Gusto mong, again, magkaroon ng freedom, your own space, mas makakilos, Mhm. pero hindi mo magawa. Kaya ang gagawin mo talaga, tiisin na muna yung sitwasyon. Now, siyempre tayo naman 'pag nagkaroon tayo ng chance to really get our own place, we will do that, Mhm. like right now. Bakit naman hindi, 'di ba? Bakit hindi? Kasi pangarap natin lahat yan, lalo na kaming mga babae. Katulad nga ng sabi ni Mama, when she got her own house,
ang sarap pala mag-decorate, ang sarap pala magluto, ang sarap kumilos sa sarili mong pamamahay. Mhm. Kasi nga restricted ka, eh. Ako noon, kahit may kasama sa bahay, gusto ko tumutulong ako sa paghuhugas ng pinggan. Mhm. Kahit hindi ko po masyadong gusto yung gawaing bahay na yun kasi pinagkainan ko naman, kailangan ko naman hugasan yung Mm. pinggan. Talagang mabait mabait ang aking in-laws, masuwerte ako. Eh, papaano na lang kung hindi mabait, "Ay, tanghali na, tulog ka pa din." Oh, Mhm. may mga ganyan. O kung hindi man diretsong sinasabi sa'yo baka ibinubulong sa asawa mo, Yes. "O sabihin mo naman diyan sa ano mo, tanghali na Mhm. gumising." Pero again, maraming factors but at Meron the pa diyan yung ano, eh, yung ang tingin nila is wala kang utang na loob kasi bubukod ka na. Yung parang mm. obligado kang magtrabaho not only for your Yeah, new yeah, 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 family, that side. pero obligado kang magbigay ng share na kailangan buhayin niyo rin kami. Lalo na kapagka ikaw na lang ang natitirang anak na Yes. nasa poder ng magulang mo, Mm. okey? For example, siguro ikaw yung bunso, Mm. ikaw ang huling nag-asawa, wala pa naman talaga kayong bahay, Mm. puwede naman sana kayong umupa, pero kailangan mong alagaan yung magulang mo Mm. dahil medyo may mga edad na. So, papaano yun? Mhm. Yan ay kung hindi ka masyadong, at peace having both your family with your parents. Pero kung ikaw naman ay tipong, "Okey lang, gusto kong alagaan ng magulang ko." At kung ang asawa mo ay okey lang din naman dun, Yeah. oo, all good tayo. Mhm. Oo, kasi nga, um yung ibang like yung sinabi ko nga kanina, malaking bagay din na you have lola and lolo around Mhm. to watch over your kids, right? No, I think the best takeaway natin dito Mhm. sa topic natin for tonight is I think kaya yung pamilyang Pilipino is the most tight-knit, Yeah, the yeah, yeah. most, harmonious family unit Mhm. sa iba't ibang klaseng pamilya sa buong mundo. Because pagdating kasi sa ibang kultura like in the Americans, pagdating ng 18, married or not, work You're or out not, of the you have to go out. house, yeah. You have to fend for yourself. Mhm. Dito, hindi, eh. The longer you stay at home, the better for everybody, 'di ba? Yes, Parang, yes. Oo, "Welcome kayo mga anak." oo, 'Di hindi ba? sila yung hindi gano'n ang magulang, eh. "Oh, Wala. ang tanda mo na, Hmm. nandito ka pa rin." Hindi. Hmm. Stay as long as you want, 'di ba? And that dynamic, I guess, makes for more positive things in terms of yung epekto sa buhay ng magulang, ng mga anak, ng mga apo, ng mga lolo't lola. Mhm. Because the support group just gets bigger and bigger and bigger. Mas maraming nag-aalaga sa inyo, mas maraming support na makukuha for different occasions, for different situations. Again, meron ding cons yun kasi yung imbis na mag-strive ka to get your own life, to get your own house, to start on your own independently, napapatagal lang konti kasi, Mm, okay, kampante ko dito, eh. right. Nandito ang nanay, tatay at pinsan at lolo at tita at uncle Mhm, around me to help me. So, there is really no impetus kumbaga to, mhm, "Ay, kailangan ko na magsikap. Kailangan ko na magkaroon ng bahay. Kailangan ko na magkaroon ng magandang trabaho." Yung mga gano'n, eh. That's the con side. But again, naramdaman namin ni Hazel, eh, on how it is to live with our grandparents, and we will not trade that for the world. Iba ang pagpapalaki nila, iba mm, yung mahal talaga, mhm, pagmamahal ng lolo't lola. and right now my dad is with us. Yes. Malaking bagay yun, knowing that, when we're not around, Mhm. nandiyan siya to see the kids, 'di Yes. ba? And, may edad na rin talaga sila, eh. Mm. And sa pamilyang Pilipino laging mayroong isang anak na aalagaan ang kanilang magulang hanggang pagtanda. Yes.
Hindi natin kayang depende na lang ano, meron kasi iba talagang baka nasa Maynila lahat ng trabaho, kaya ang kanilang magulang na matatanda na senior na talaga, naiiwan sa probinsya. Pinapadala na lang ng pera consistently, 'di ba? Oo, pero alam mo may nag-aalaga pa rin kamag-anak doon. Oo, hindi naiiwan. Hindi naiiwan ang matanda nating magulang, and that's what I like sa ating kulturang Pilipino. Hindi nilalagay sa home for the aged, hindi nilalagay sa nursing home na hindi kadugo yung nag-aalaga. You know, parang 'pag tumanda kang Pilipino, parang hindi ka natatakot na tumanda mag-isa, Yes, 'di ba? agree, 'Di ba? agree. Laging meron 'yan, may Mhm. kamag-anak lagi, whether it's a near relative or a distant relative, pero hindi ka mag-iisa dito sa Pilipinas, eh. And Mhm. I think that's what we take for granted minsan, na akala natin, "Ay, ang hirap naman ito, gusto ko ng bumukod, gusto ko ng mag-isa." Sometimes, too late na, nakabukod ka na when you start missing the people around you. Mhm. So, again, kung kayo po'y nagsisimula ng pamilya, walang masama to prioritize your new family. Yes. But always look back. Huwag kayong makakalimot kung saan po kayo nanggaling. The in-laws are always part of that. Whether you're in good condition with them or hindi magandang relasyon na pwedeng ayusin, savor that. Enjoy them while they're there. Kasi hindi naman forever nandyan yung mga lolo't lola, di ba? Right, Sandrine? Yeah. Ito yun, nung nagpakasal kayo, pinakasalan mo na rin ang Oo. buong pamilya, buong pagkatao ng iyong partner. But again, you have to balance it. You have to know where to draw the line na kung kailan dapat, ito pamilya lang, ito kasama naman ang in-laws. So yeah, para peaceful lang ang ating pamumuhay. So kung ikaw ay gustong bumukod, ang wish naming dalawa, tatlo, ay magkaroon ka na ng enough courage or enough resources para bumukod sa iyong pamilya, and ibibigay yun sa'yo ni Lord in His own time. That's Right? true. Perfect timing lahat. That's true. Oo, kay Charisse, right? Yeah, at Si yung Charisse. pangalan niya? Oo, I have it, the surname. So, isha-shout out namin si Charisse Torres, Yes, 3625 Charisse. for suggesting this topic. Hindi talaga namin naisip to until we saw your message. So, salamat Charisse Torres for commenting and suggesting this topic. Kaya sa iba pa sa inyo na may gustong topic na pwede namin pag-usapan in the podcast, please just write on the comments. And if you have something to share, kung meron po kayong storya about pagtira kasama ng in-laws nyo, whether it's on the positive side or the negative side, lessons learned, diba? Advice for new couples, new families na nakikitira pa sa in-laws or balak ng bumukod, we'd like to hear your stories. Let us know in the comments below. Yes, sana po nag-enjoy kayo sa topic natin. Ito po ang A-Mark the Podcast. Siya po si Hazel. Siya po si Mark. At siya po si... Vending. Kasama na naman. Uy, plug nyo naman yung ano niya. Ay, oo nga. Kung di nyo pa napapanood. Kung di nyo pa napapanood, kami po ay kumanta ng, what's the song? Golden sa Hazel Santos official YouTube channel. Please do check it out. Ang galing niya. Nagmana kay Mark. Ako po talaga. Sa akin galing lahat ng music. Ay, tumawa. Please like, follow, and share both A-Mark and Hazel Santos official YouTube channels. We're also on Spotify. Yes. A-Mark the Podcast. See So, ya! thank you guys. Maraming salamat sa inyo. God bless everybody. Say bye. Bye. All right.